Hello po sa ating lahat. Good day. Muli, nandito tayo para mag-share ng ating pananaw sa mga nangyayari sa ating bansa. Kasi talagang we love our country, kaya concerned tayo sa mga nangyayari sa ngayon. Lagi nating naririnig na ang pangunahing problem ng ating bansa ay yung graft and corruption at saka yung legal system natin, yung mga batas natin, ano, just like sa problema sa batas, ang tagal na hindi pa mahuli itong si Bantag, itong si Tibis, marami yung mga mga drug lords, ngunit hindi mapaparusahan. Sa liba yung mga napaparusahan yung mga maliliit na violators lang, ano. May news noon na yung nagnakaw ng mangga, then naipakulong, samantalang may mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, wala lang. So, yan ang hindi magandang imahe ng ating legal system. Although tayo naman ay optimistic, hopefully in the future talagang yung mga batas natin ay maipatupad para sa lahat. Okay. Ngayon, ang isa pang nakita natin na problems ay yung graft and corruption. Kasi sabi nga, yung mga project, maraming napupunta so kung saan-saan. Anong tawag diyan? Na slice, kaya malit na lang ang naibibigay sa mga dapat mabigyan, etc. So, talagang napakalawak ng graft and corruption sa government natin. Pero tayo nga sinasabi ko, we are very optimistic na pag tayong mga Pilipino ay magbago, di makurik din ang mga kalakaran na ganyan. Okay? So, going back to this graft and corruption at saka yung problema sa legal system natin, siyempre, ang isang dapat gawin para uunlad tayo ay ma-eliminate ang mga ito, ano? Okay, dapat ma-eliminate ang graft and corruption sa pamagitan ng pagbibigay parusa sa mga nag-engage ng ganitong gawain. Ngayon, nandito na naman tayo. Siyempre, mayroon yung impeachment case na yan, baka sa ngayon ay baka 4 na, but 3 na yung impeachment cases na ibigay diyan sa lower house. Hopefully yung narinig kong news kanina, baka ngayon 4 na dahil mayroon pang coming na isa. Ngayon, ito so dapat maalis yung graft and corruption sa sistema ng government natin pagkatapos may patupad yung batas. Ngayon, naisip ko itong ito yung impeachment case na ayaw mangyari ng ating presidente pagkatapos sumunod na rin yung maraming mga legislatures. Okay, ito. Yung impeachment case ay nasa constitution natin yan. Ang constitution natin is the highest law of the land, supreme law of the land. Sinasabi nga
So, lahat ng mga batas dapat mag-jive dyan, ano? Hindi mag-contradict sa ating constitution. Ngayon, sinasabi doon sa constitution natin na pag may mga groups o association o sectors o whatever na magpapail ng impeachment case against any elective or yung career service officials, etc. etc. Although hindi naman lahat ng mga may mga specific officials lang na pwedeng ma-subject for impeachment. Ngayon, going back, pag may mga groups na mag-file nga ng impeachment cases, dapat i-accept yan ng ating mga mambabata sa lower house. Pagkatapos tignan tignan yung puntos. Now, pag makita nila na may puntos for impeachment, dapat nilang i-approve pagkatapos ipadala sa Senate. Okay, so yun ang trabaho nila. In other words, ang lower house ay ang fiscal na para bang mag-examine, mag-analyze doon sa na-file na impeachment case. Katapos, ibigay yan sa Senado. So, bahala na ang Senado with regards to that. Okay? Kaya, the fact na hindi nangyayari yan, so, na-violate yung ating batas. And yet, that is not just an ordinary batas because that is a constitutional provision. Ayan. Okay? Ngayon, kaya ang masasabi natin, it's a gross violation yung hindi pag-act ng legislature dyan sa impeachment case na ibinigay sa kanila. Pagkatapos, dito naman yung separation of powers, there was a violation dahil yan, parang nakikialam ang presidente. But then, ang topic natin yung hindi sinusunod yung batas, pagkatapos yung graft and corruption. Ngayon, going back to this graft and corruption, di ba yan ang pinaka-mithiin natin para magkaroon ng effective at saka yung fair na government. We have to eliminate graft and corruption in the government service. Okay, para magiging maganda. Dahil bilyon ang bilyon nawawala as a result of graft and corruption. So, pag yung mga amount na yan ay hindi mawawala, mas marami pang mga projects ang magagawa. Okay? Kaya, ganun yan yung nakikita natin. Ngayon, ito na, dahil sinubebe natin yung Quadcom hearings. Okay. Talagang marami yung mga napatunayan na anomalya. Okay? May mga overwhelming evidences. Okay? Yung logic na lang isipin mo, how come ang 125 million ay magagastos within 11 days na Christmas season na, so alas busy ang lahat, yet pagkatapos nakakalungkot, para bang yung pira ibinibigay na lang kung saan na wala talagang magandang purpose. Okay, magbigay ka ng renta, milyones, ano ba naman yan, okay. Ngayon, marami pa. Imagine na 6 million dyan sa Office of the
Vice President, pagkatapos milyon-milyones din dyan sa Department of Education na confidential funds na hindi dapat dahil hindi naman security security connected ang Department of Education. Ang pinaka-purpose ng Department of Education ay maturuan yung mga young people para in the future they will become productive, they will become peaceful, they become law obedient, they become God-fearing, etc. etc. So, ganun ang pinaka-purpose ng Department of Education. We know that because once upon a time, tayo ay isang guro. Sa ngayon, tayo ay retired teacher. So, gusto lang natin mag-share ng ating idea, no? Okay. Ngayon, ang isang paraan dyan para malinis yung mga anomalya yan, dapat magkaroon ng trial. Okay? Hindi na sa kanala sa Senate. Sinabi naman ni sinasabi na halimbawa, mapatunayan na itong si Vice President ay hindi nangyari nga yung anomalya. Hindi naman daw siya makulong, but mawala lang siya sa kanyang pwesto as a result of what he did, o as a result of those anomalies. Okay? Kaya, bakit ayaw natin suportahan yon? Unang-una, halimbawa, nagkaroon ng na-try nga yung mga makakatulong yan para ma-eliminate ang graft and corruption. Siyempre, matatakot din yung mga ibang government officials natin na ay mali pala na magnakaw dahil may consequences. So, ganon ang let's start cleaning our government with graft and corruption by supporting this impeachment case. Okay? Imagine nga, yung mga maliliit, nag-shoplift, kumuha ng mangga, mabibilanggo, samantalang yung nagnakaw ng milyon-milyones, wala lang. Okay. Saka, siyempre, bilang isang Pilipino, dapat isipin natin yung amount na nawala. Yung amount sana yan, billions, o sabihin natin ng milyon, marami na yung magagawang mga projects, maraming mga magagawang activities for the benefits of the people. O halimbawa, ibigay yan sa Department of Agriculture pagkatapos tutulungan kaming mga nagtatanim. So, that's a good idea. Kaya, yon para sa akin, para ma-stop ang graft and corruption o kaya ma-minimize if not ma-eliminate totally, at the same time para maitupad ng ating batas, dapat tuloy yung impeachment case. Sana din na tayo, suportahan natin yung pinaplano nila ng January 18 dyan sa Metro Manila na impeach Sara rally. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Tulungan ninyo akong makapag-share ng aking idea. I am thinking of the country, nothing else. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.